Sana pong malakas na malakpak para sa Panginoon. Nabasa na po yung ating pong teksto kanina sa aklat ng Romans chapter 5 verses 8 to 11. Binasa po sa King James Version ng Tagalog. Babasahin ko naman po sa King James Version English. Tayo po lahat ay tumayo bilang paggalang natin sa salita ng ating Panginoon. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang masalita na ating pong nabasa. Maaari na po kayong umpo. Ito po yung pangalawang araw ng buwan ng Pebrero, na kung saan ang buwan daw ng Pebrero ito ay buwan ng mga puso, buwan ng pag-ibig, pero tayo mga Kristiyano, everyday is love. Amen? Amen. At kung makikita po natin dito, February is the month of love, na kung saan tayo po, yung mga magulang, minsan yung mga anak, bumibili ng mga bulak-bulak, binibigyan ng bulak-bulak yung kanilang mga magulang, kung ano pa man kanilang inireregalo sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang asawa, sa kanilang mahal sa buhay, sa kanilang boyfriend, girlfriend, o kahit ano pa man nagbibigay ng mga regalo, kasi buong mundo ay kanilang ipinagdiriwang yung tinatawag na araw ng mga puso, o itong tinatawag na Valentine's. Pero tayong mga Kristiyano, araw-araw po ay buwan ng mga puso, o araw-araw ay araw ng mga puso. Kaya hindi lamang buwan ng February. Amen? Amen. Ang tanong is, how do you define love? Paano ho ninyo i-define ang love? Maraming mga definition ng love. At ang isa sa mga sinasabi po nila is, love is often defined by most people as a feeling of intense affection. Iba't iba hong definition ang love. Ang sabi po nila, meron pong tinatawag na love is mapait. Sabi nila, love is ampalaya, like ampalaya, dahil mapait. Ang daming definition. But, sa akin po, love is not only a feelings, love is not only an emotions, but it is an action. Amen? Ang pag-ibig ay hindi lamang emosyon na nararamdaman mo, pero ito po ay may gawa. And dito po, mapag-aralan po natin the different types of love. Sino ho bang nagmamahal dito? Yung nagmamahal dito, sino pong may minamahal dito? Tingnan ho natin yung different types of love, kung anong klaseng love meron tayo. Number one, pragma love. Ano itong pragma love? Ito yung tinatawag nating practical love. Sabi nila, sagot yung dahil natin sa mga mo, practical ka tatan. Maging practical ka. But at the end, itong pragma love, it is enduring love. Na kahit ikaw na sinasaktan, binubugbog, kung ano-ano pa mang ginagawa sa iyo, sinasaktan physically, sinasaktan emotionally, nananatili ka pa rin, hindi ka makaalis-alis kasi enduring love. Sayang naman pag-aalis ka. Baka magbago pa ito. Tama nga naman yung sinabi niya noon na ibibigay niya star sa iyo, ibinigay na nga niya ilang star na yung nakita mo. Ilang star na may nakita mo. So this is pragma love. Enduring love. Akala natin practical, nakakatulong, but it is enduring love. Pangalawang klase ng love, it is ludus.
L-U-D-U-S, ludus love. Ano itong ludus love? Ito yung tinatawag na playful love. Sa mga teenager, ito yung sinasabi nilang puppy love. Ito yung sinasabi nilang non-serious type of love. Yung pinaglalaroan ka lang. Sino nang naranasang pinaglaruan dito? Ang sakit no, pag pinaglaruan yung puso mo. Napakasakit, Kuya Edi. Pangatlong klase ng love, mayroon tayong tinatawag na mania love. Mania, M-A-N-I-A. Ano pong ibig sabihin ng mania love? Ito yung tinatawag nating obsessive love. Itong klaseng love ito considered an unhealthy type of love. Hindi daw magandang klase ng pag-ibig. Mania love may be characterized by jealousy, obsession, or possessiveness. Ito yung masyadong siloso na pagmamahal, na obsess, gusto niya kontrolin ka, gusto niya lahat ng galaw mo dapat ipaalam mo sa kanya, gusto niya lahat ng galaw mo nakamonitor ka sa kanya, na kung wala nang tatanungin, asan ka, anong oras ka uwi, anong ginagawa mo dyan, bakit ang tagal-tagal mo dyan, sinong man kasama mo. Yun pala ay type of mania love. It is an unhealthy kind of love. Meron tayong tinatawag na pilaw siya love. Ano tong pilaw siya love? Siguro marami sa atin dito. Pilaw siya love, ito yung tinatawag nating self-love. Referring to the love you give to yourself. Kung wala ka dito sa tatlo, pragma love, lotus love, mania love, perhaps nasa pilaw siya love ka. Ito yung pagmamahal sa sarili. At meron tayong tinatawag yung lugar na Philadelphia. Ito yung tinatawag na the city of love. Pero dito sa ating bansang Pilipinas, meron silang tinatawag na city of love. Cebu ata o Iloilo yung tinawag nilang city of love. Sa English, isang pag-ibig, isa lang yung ibig sabihin ng love. But in Greek words, may apat na klase ng love. Yung binanggit ko kanina, different types of love. Ito naman, according to Greek words, there are 4 Greek words of love. Number 1, meron tayong tinatawag na philia love. Ano tong philia love? It is the love of friendship. O ito yung tinatawag nating brotherly, sisterly friendship love. Magkaibigan, magkapatid na friendship love. It embodies the mutual affection between friends who share common values, interests, or activities. Ito yung pagmamahal mo bilang kaibigan, bilang kapatid mo sa Panginoon, at bilang kapatid mo sa pananampalataya. This is philia love. Pangalawang Greek word, mayroon tayong tinatawag na eros love. Itong eros, this is the love of romance. Ito yung tinatawag nating romantic love. It is characterized by deep, passionate affection between two individuals. Ito yung love ng mag-asawa, love ng magkarelasyon bilang mag-girlfriend, mag-boyfriend. Ito yung tinatawag na eros love. Ito yung tinatawag na pagmamahalang pisikal. Pangatlo, meron tayong tinatawag na storge love. Ano na yung storge love? It is the love of family. It is a familial love. The kind of love that exists between parents and children, siblings, and extended family members. Ang klase ng pag-ibig na ito ay kinakarakterize yung pagtanggap ng bawat isa sa loob ng pamilya. Kaya, dapat sa atin po, di ba nakikita ho natin na kahit anumang ginagawa, kahit anumang kasalanan ng kapamilya, tanggap at tanggap pa rin
Kasi pamilya yan. That is storge love. Na kahit anuman ginawa niya, kahit sinasabi pa nila na black sheep of the family, but at the end, tinatanggap pa rin siya ng pamilya. Why? Storge love. Yung pagmamahal bilang isang magkakapamilya. Hindi lamang sa Panginoon. Ito yung pamilya na tinatawag natin kapatid, kamag-anak, pinsan, pamangkin. Ito po yung tinatawag na storge love. Ang apat at panghuli na Greek word ng love, agape love. Ano naman itong agape love? This is the love of God. It is the highest form of love. It is the kind of love that God has for humanity. Ito yung ibinigay, ipinakita ng ating pong Panginoon. That's why, pinagsama-sama ko ang lahat ng to, I conclude the definition of love para sa akin. Love is not only a feelings, is not only an emotion, but it is a decision you make. Hindi lamang nararamdaman, but isang decision na gagawin mo sa buhay mo. Para sa akin, that is the definition of love. Now, bakit itong pinag-uusapan po natin? Kasi nga, ang aking topic is about love. Then, titignan ho natin the unmeasurable love of God. Now, ang tao pag nagmahal, may hangganan. Ang tao pag nagmahal, may kontrata. Mabuti nga ang ating gobyerno, dati, yung marriage certificate, pinipirmahan ng mag-asawa, marriage contract. Ibig sabihin, pag marriage contract, marahil ilang taon lang. Kasi kontrata eh. Ang ating gobyerno pinalitan, ginawang marriage certificate. Ang tao pag nagmahal, nakabase sa panlabas na itsura. Wapo, ang ganda niya. Bakit mo siya minahal? Kasi ang ganda-ganda niya, pastor. Ang ganda niyang manamit. Paano pag wala ng damit? Ang ganda ng mukha niya, pastor. Paano pag kumulubot na yung mukha? Pastor, ang ganda ng katawan. Paano pag tumaba? Paano pag pumayat? Mamahalin mo pa kaya? Sometimes ang tao nagmamahal because of physical outward appearance. Na-attract tayo sa panlabas na kaanyuan. Pag nagmahal ng tao, may hangganan. Pag may kinagustuhan ng tao, may hangganan. Pero this afternoon, I just want to present to you the 4 evidence of the unmeasurable love of God. 4 na ebidensya patungkol sa hindi masukat na pag-ibig ng Diyos. Sino na pong nabudol doon sa tinawag sa salitang, ikaw lang ang mamahalin ko hanggang wakas? Sino lang nabudol doon? Ako nabudol na ng ganun. Pero dito, hindi tayo bubutulin ng Panginoon. Kasi makikita natin dito yung 4 na ebidensya ng hindi masukat na pagmamahal ng Panginoon. Number 1, sa verse 8, ang sabi po dito, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Isang ebidensya na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi masukat. Christ died for us. Amen. Namatay si Kristo sa atin. Hindi po siya nagpakamatay. May mga nangangaral po kasi na naririnig ko na sinasabi nila na nagpakamatay daw si Jesus. Iba po yung nagpakamatay sa namatay.
Kaya si Jesus, ang Diyos, ikaw at ako, ang tao sana, ang maparusahan, ang magdusa dahil sa kanyang kasalanan ginawa. Hindi hinayag ng Panginoon, andun pa rin yung pagmamahal niya. Kaya hindi niya hinayag ang taong mapahamak. Ibinigay niya si Jesus, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak at namatay si Jesus upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Sa magandang balita Biblia na translation ng Tagalog, ang sinabi niya doon, ngunit ipinadama. Yung sinabi kasi sa King James, ipinagtatagubilin. Pero sa magandang balita Biblia, mas magandang binanggit niya, ngunit ipinadama ng Diyos. Kailan ipinadama ng Panginoon yung kanyang pagmamahal sa atin? Nung ikaw ba ay sumasamba sa Kanya? Nung ikaw ba ay nagpupuri na sa Kanya? Nung ikaw ba ay gumagawa ng mabuti? Nung ikaw ba ay gumanda ng buhay mo, doon ba ipinadama ng Diyos ang Kanyang pagmamahal sa atin? No. Ang sabi ng Biblia, ipinadama ng Diyos ang Kanyang pagmamahal sa atin. Kailan? Noong tayo'y makasalanan pa. Amen. Hindi tiningnan ng Diyos yung kasalanan yan. Despite of our own weaknesses, despite of our own mistakes, despite of our own sins, God demonstrate His own love to us. Kaya dapat, pag nagmahal tayo sa ating mga kapatid, huwag mong tingnan yung makabutihang ginawa niya. Tingnan mo yung kanyang kahinaan. Tingnan mo yung bad side ng kanyang buhay. Doon mo siya mamahalin. Amen. Amen. Kasi kung sa good side mo lang siya titingnan, kung sa good side mo lang siya mamahalin. Alam niyo ho, kaming mga lalaki, iwan ko kung ma-approve yung mga tatay dito. Kaming mga lalaki pag naniligaw, good side yung pinapakita natin. Hindi namin pinapakita yung bad side namin. Di ba mamaya pag ipinakita na namin yung bad side, bad shot kami kaagad. Pero si Jesus, minahal niya tayo, hindi doon sa good side, kundi sa bad side po ng buhay natin. Anong bad side? Noong tayo makasalanan. Amen? Kaya hindi po namimili ang Diyos ng kanyang minahal. Minahal niya tayo nung tayo makasalanan pa. Yun yung ebidensya na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi masukat. Christ died for us. Pangalawa na ebidensya ng pag-ibig ng Diyos na hindi masukat. Verse 9, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Christ justified us. Pansinin po natin, Christ justified us. Tingnan ninyo sa magandang balita Biblia sa verse 9. Tayo'y pinawalang sala. Yung salitang pinawalang sala, that is past tense. Nakaraan. So ibig sabihin, mula pa noong namatay si Jesus, pinatawad na ang lahat ng iyong kasalanan. Hindi pa tayo na ipapanganak noon, namatay si Jesus para tubusin ang ating kasalanan. Pinatawad na niya ang ating mga kasalanan. Kaya ikaw na pinatawad na ng Diyos, kailangang mabuhay ka ng may kabanalan, kapuwiran sa harapan ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na tayo pinatawad na ng Diyos, hindi na tayo nagkakamali. Nakakagawa pa rin tayo ng pagkakamali because we are only humans. May kahinaan tayo. Kaya sa mga kahinaan natin, nakakagawa tayo ng mga maling decision sa ating mga buhay. Sa kahinaan natin, nakakagawa tayo ng mga pagkakamali sa harapan ng Panginoon. Nasasaktan natin ang puso ng Diyos. Nasasaktan natin ang damdamin ng Panginoon. Nasasaktan natin ang banal na Espiritu. Kaya minsan, nawawala yung kagalakan sa buhay po natin. Pero dito po,
ang sinabi ng banal na salita ng Panginoon. Christ justified us. Pinawalang sala ka ng Panginoon. Sino na hong nakaranas kung matindang hearing sa korte? Ako po'y naka-attend na ng mga hearing sa korte. Pag ikaw ang inihahabla, kailangan patunayan mo sa korte na ikaw ay inosente, na ikaw ay walang kasalanan. Ngayon, ang gagawin mo, kukuha ka ng abogado mo na magtatanggol sa'yo. Kung wala kang pera, ang bagsak mo, PAO, Public Attorney's Office. At habang ikaw ay hinihiring, ikaw ay nakakulong. At kung yung kaso mo ay billable, maaari kang mag-bail, magpiyansa. Depende kung magkano yung ibibigay ng korte na piyansa mo. May dalawang klase ng piyansa. Meron tayong tinatawag na bail bond. Kapag sinabing bail bond, yung piyansa mo yun, matalo ka sa kaso, makukuha mo pa rin yung pera. At meron naman yung isang tawag nila sa piyansa, nakalimutan ka na yun kasi may kasama kami sa Agila na piyansador. Kaya kung ano mga kaso, pwede nilang pababain yung piyansa, pero hindi mo na makukuha yung piyansa mo. Halimbawa, yung piyansa mo, 200,000. Ilapit mo sa piyansador. Tatawagan ko, kuya, meron tayong kaso dito, kailangan ng piyansa. Ito lang yung, sige kuya, puntahan ka namin dyan. Mag-usap sila. Kung makita ng piyansador, kuya, sasabihin nila, kaya natin to 30,000. Kaya nyo ho, 30,000. Sabihin ko naman sa tao, sige po sir. Sila na mag-usap. Bibigay yung piyansa. Manalo, matalo, hindi nila makukuha yung pera. Pero sa bail bond, yung 200,000, manalo, matalo, makukuha nila yung pera. Pero hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay nakalabas na dahil nakapiyansa ka, yan ay pansamantalang kalayaan. Patuloy pa rin hinihiring ang iyong kaso sa korte. Minsan, napakatagal ang kaso, napakatagal ang hearing. Minsan naman ay mabilis. Pero ito yung pinaka-exciting part ng hearing. Itong tinatawag na promulgation. Sa promulgation, doon na magdidesisyon ang judge kung ikaw ay guilty or not guilty. Ngayon, babasahin nung secretary ng judge ng korte yung decision ng judge at sasabihin sa pagsisiyasat ng hukumang ito na patunayan na ikaw, Berlin Bautista, ay napawalang sala dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya na ipinapataw sa iyo. Pag nabasa yon, so ordered, sasabihin ng judge, pinalaya ka. Amen? Ganon yung ginawa ni Jesus. Humarap siya sa Diyos Ama at sasabihin niya, Ama, narito yung mga tao na nagkasala. Inutusan mo ako upang sila'y aking tubusin. Ngayon, pinapawalang sala ko na sila. Sinabi ng Panginoon, so order, pinawalang sala na ang mga tao. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, ang ginagawa ng kaaway, dahil ikaw ay pinawalang sala, ang ginagawa ng kaaway, humaharap siya sa Diyos. Patuloy kanyang inaakusahan ng kung ano-anong mga pagkakasala, kung ano-anong mga pagkakamali, yung napakatagal ng taon na kasalanan na pinatawag na ng Diyos sa iyo, ibinabalik ng kaaway, hinuhusgahan ka ng kaaway. Pero ang sasabihin mo, yes, Satanas, inaamin ko, ginawa ko ang lahat ng yan, pero ang hindi mo alam, pinatawad ako ng dugo ng aking Panginoong Kristo. May mga pagkakataon, hinuhusgahan pa rin tayo ng tao. Hinuhusgahan tayo ng Satanas dahil sa ating mga pagkukulang, pagkakamali in the past, 20 years ago.
15 years ago, ipinabalik nila. Why? Para lamang husgahan ka, para lamang sirain yung pagkatao mo, para lamang wasagin ang pagkatao mo. Yun lang yung purpose noon, bakit ka hinuhusgahan. Pero ang hindi nila alam, Christ justified us. Sigaw nga natin, salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Dahil pinatawad mo na ako. Palakpakan natin ang Diyos. Ulitin ko yung kwento. May magkapatid, si panganay at saka si bunso. Si panganay, magaling tumirador. Yung kaninang lolo, daming halagang pato. Sabi ni bunso, Kuya, sige nga, magaling kang tumirador. Tiradorin mo yung ibon doon, no? Sige, sabi ni kuya. Tinirador niya yung ibon. Pag gano'n niya, lumipad yung ibon. Tamang-tama doon yung pato ni Lolo. Tamaan yung ulo. Patay! Sabi ni bunso, hala ka kuya! Sumbong kita kay Lolo. Sabi ni kuya, bunso, kami nay, huwag kang magsumbong kay Lolo. Gagawin ko ang lahat. Nagsasabi mo, huwag ka nang magsumbong kay Lolo. Sinabi mo yung kuya. Sabi ni Lolo, mga po, halina kayo. Kain na tayo. Kumain na sila. Sabi ni Lolo, bunso, ikaw maghugas ng pinagkainan mamaya. Opo, Lolo, sabi nila. Nung nakalis na si Lolo, sabi ni bunso, Kuya, ikaw maghugas ng plato ba? Sabi ni panganay, ikaw sinabihan ni Lolo. Sabi ni bunso, Kuya, yung pato. O sige na, bunso, ako na. Pagkatapos mo dyan, kuya, magigib ka ng tubig, maliligo pa ako. Sabi ni kuya, ikaw naman bunso, ikaw nang magigib. Sabi ni bunso, kuya, yung pato. Sige na bunso, ako na. Paulit-ulit na gano'n yung nangyayari. Sabi ni kuya, hindi na tama to. Kakausapin ko na si Lolo, magtatapat na ako kay Lolo. Kinakausap na niya si Lolo. Lo, may sasabihin ako sa iyo. Ano yun na po? Sabi ni Lolo. Lo, naglalaro kami ni Bunso. Sabi ni Bunso, tiraduin ko daw yung ibon. Tinirado ko, Lo. Pero lumipad. Andun yung pato mo. Tinamaan ko, patay, Lolo. Sabi ni Lolo, ang galing mo nga, anak eh. Sapol na sapol. Sabi ni Kuya, nakita mo, Lo? Oo, apo, nakita ko yun. Hindi po kayo galit. Naghihintay lang ako na magtapat ka sa akin. Sabi ni Kuya, pambihira, inalipin ako ni Bunso. Alam pala ni Lolo, hindi siya nagalit. Ngayon, may inutos si Lolo kay Bunso. Sabi ni Bunso, Kuya, gawin mo daw yun. Sabi ni Kuya, ikaw inutusan ni Lolo. Sabi ni Bunso, Kuya, yung pato, wala lang panakot si Bunso. Sometimes, gano'n ang ginagawa ng kaaway. Tinatakot niya tayo sa kasalanang alam niya na ginawa natin, pero hindi natin sinasagot, hindi natin sinasabi na tinatawad na tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Si Martin Luther, meron akong nabasang libro niya, testimony niya ito. Humarap daw si Satanas sa kanya. Sa pagharap ni Satanas sa kanya, may dala-dala siyang listahan na napakahaba. Ang sabi daw ni Satanas sa kanya, Martin Luther, akala mo kung gaano ka kagaling, akala mo kung gaano ka
kabanal na magsalita. Pero ito yung listahan ng yung mga kasalanan. Ang sabi daw ni Martin Luther doon sa libro niya, sabi niya, "Oo, Satanas, inaamin ko nagawa ko ang lahat ng yan. Pero ang hindi mo alam, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, doon sa cross ng Kalbaryo, pinatawad na ako. Kaya burado ng lahat ng kasalanan yan." Nung marinig daw ni Satanas yung sinabi ni Martin Luther na yon, bigla daw nag-disappear si Satanas. Wala siyang maiakusa sa kanya. Kapatid, nag-aakusa ka ba sa kapatid mo? Kinakalkal mo ba yung mga buhay niya, mga nakaraan niya? Na pinatawad na ng Panginoon. Kaya pag pinatawad na tayo ng Panginoon, huwag na nating kalkalin yung mga bagay na kasalanan pinatawad na ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ng malakas. Christ justified us. Pangatlo, sa verse 10, "For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, being reconciled, we shall be saved by His life." Christ reconciled us to God. Pinagkasundo tayo ni Kristo sa Diyos. Ang tao naging kalaban ng Diyos. Sa paanong paraan, Pastor? Noong sumuway ang tao sa utos ng Diyos, nagrebelde ang tao sa Diyos. At dahil doon, galit ang Panginoon sa tao. Meron siyang puot, meron siyang galit sa tao. But ang ginawa ni Jesus Christ, ipinagkasundo tayo sa Diyos Ama. Kaya sabi ng Romans, meron tayong kalayaan at karapatang tumawag sa Kanya ng Abba, Abba Father, or Ama, Ama ko. Amen. Pinagkasundo na tayo. Kaya huwag kang matakot na lumapit. Huwag kang matakot na tumawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kasi nawala na yung galit ng Panginoon. Nawala na yung puot ng Diyos sa iyo. Dahil pinagkasundo tayo ni Kristo sa Diyos Ama. Siya yung naging daan kung bakit naipagkasundo tayo sa harapan ng ating Diyos Ama. Kaya sa hapong ito, kapatid, yan yung ebidensya na yung pag-ibig ng Diyos ay hindi natin masukat. Yung inawit natin kanina, "The love of Jesus is sweet and marvelous, wider than the ocean, deeper." Kung makikita po natin sa cross, meron tayong tinatawag na vertical and horizontal. Yung vertical and horizontal relationship, vertical relationship natin sa Diyos at relationship natin sa tao, sa kapwa natin mananampalataya. Sana sa atin na taga-City of God, walang manghusga. Kahit hindi taga-City of God, hindi natin huhusgahan base sa nakita nating pagkatao niya, base sa nakita nating ginawa niya. Pinatawad din siya. Kabilang din siya sa pinatawad ng Panginoon. Kaya nga lang, may mga tao hindi pa tinanggap yung kapatawaran na ginawa ng Panginoon. Tayo tinanggap natin yung kapatawaran. Kaya ikaw ay pinawalang sala ng Diyos. Pinagkasundo tayo. Di ba? Ang ganda pag napagkasundo kayo. Meron akong mga karanasan. Ito, minsan, pag hindi pa kayo nagkasundo ng isang tao, pag nakita mo sa palengke, kahit magkasalubong kayo, kunyari, hindi mo nakita eh. Ay, meron tayo kayong katangan dito. Kasi hindi pa kayo nagkasundo eh. Pero pag nagkasundo na kayo, kahit saan kayo magkita, "Hi, hello." Pero dahil hindi pa nagkasundo, "Kumusta po?"
okay lang. Hindi kayo pagkamay, okay lang. Hindi ka makita, mata sa mata. Pero tayo, pinagkasundo tayo ni Jesus sa Diyos. Kaya dapat tayo din po ay maging peacemaker, hindi troublemaker. Amen? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid. Sige, sabihin natin, kapatid. Kapatid, Maging peacemaker ka. maging peacemaker Palakpakan ka. natin ang Panginoon.